Nung panahon ni former President Duterte, kapag hindi ka niya kakampi, tataniman ka ng droga. Oy, totoo 'yan. Sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, kapag hindi ka niya kakampi, may droga ka, automatic addict ka, automatic nagda-drugs ka. Kapag hindi ka niya kakampi, tataniman ka ng droga, tataniman ka ng ebidensya. Oo, mga minamahal, tataniman ka ng ebidensya. Ngayon naman, sa panahon ni Vice President Sara Duterte, kapag hindi ka kakampi, tataniman ka ng ano, maleta. Gano'n ang nangyayari, mga minamahal. Sa panahon ni Digong, 'pag di ka kakampi, naku, yari ka. Kasi tataniman ka droga. Sa panahon ni Vice President Sara Duterte, kapag hindi ka kakampi, tataniman ka ng maleta. Ngayon ang problema kasi yung maleta, issue lang yan, yung pera, ganyan. Sa panahon kasi ni Digong, talagang may droga ka talaga, eh. Dito sa maleta, mga minamahal, keme lang. Sasabihin lang nila, "Ay, natiran ko 'to ng maleta." Gano'n. "Binigyan 'to ng maleta, nakatanggap 'to ng maleta." Gano'n, 'di ba? So, hindi mo physical na hawak yung pera, pero sa mata ng iba, humawak ka kasi tinaniman ka. 'Di ba madami sa'king uma-agree, mga minamahal. Tama 'yan, yung droga, yung tama 'yan noon, droga, ngayon maleta. 'Di ba Erwin Amus? 'Di ba gano'n gano'n. To be honest, mga minamahal, yung nag-comment dito sa ating moderator, tama 'yan, noon droga, ngayon maleta. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, eh, kapag hindi ka kakampi ni Vice President Sara Duterte, may maleta ka. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon, mga minamahal, kanino? Kay Father Flavi, kay Sharon Cuneta, kay Kiko Pangilinan, 'di ba? Sino pa ba? Even itong si Chis Escudero, si Loren Legarda, inalis na nila sa listahan. Pansinin ninyo, napapansin din ninyo 'yan, eh. Si Loren burado na sa mapa. Pinalabas nila na naghatid nga sila ng pera, pero may pero, mga minamahal, naghatid nga sila ng pera, pero hindi naman daw 'yun natanggap ni Loren. Ngayon si Cheese dati wala 'yan sa listahan. Tapos eventually naging kasama na sa listahan, nakatanggap na ng maleta kasi ganyan sila, eh. 'Pag hindi ka nakakampi, wala ka ng pakinabang sa kanila, itsapuwera ka na nila, tataniman ka pa ng issue, gagawan ka pa ng issue, samot-saring pitik pa ang mararanasan mo. Gano'n kasama, mga minamahal, itong mga DDS. Oo, mas hindi, kung mas masama yung ama. Yung kay Sarah medyo ano pa 'to, eh, medyo kaya pa 'tong i-treat, kaya pang lagyan ng antidotes, kaya pang puksain 'tong virus. Kasi katulad ng kay Sharon Cuneta, pinakita yung picture, wala namang sinabi na nakatanggap ng maleta si Sharon, pero the way na pinakita yung litrato, anong ibig sabihin dun? Nakatanggap din ng maleta, 'di ba, mga minamahal? So ngayon na-debunk, eh. May nag-debunk, mga minamahal. Sino yung nag-debunk? Si Sharon Cuneta na yung picture na yon galing sa Marawi. 'Di ba na-debunk? Kaya nga nagkagulo-gulo yung script, eh. Paano nagkagulo-gulo, mga minamahal? Si Levi Baligod parang naiwan na sa ere. Gets ninyo, mga minamahal? Naiwan na sa ere si Levi Baligod, parang pinabayaan na siya ng mga politiko. At siyempre yung mga politiko, mga minamahal, na iniwan itong si Levi Baligod, hinahabol ni Baligod. Katulad ni Mike Defensor, katulad ni, Alan Peter Cayetano at ni Rodante Marcoleta, na pinangakuan sila, hinahabol nila. Kaya nga sa ginagawa nilang paghahabol, natutuwa ako. Kasi posible yung 18 Marines bumaliktad, eh. Gets ninyo, mga minamahal? Sabi ni Charlie Wishki, "Magandang hapon, Mima, okey lang kayo diyan sa Tacloban?" Okey lang naman po, 'di ba? So ngayon iniisip ko, pretty soon, mga minamahal, naaawa ako, to be honest. Tama ka, Ella kawawa din yung 18 Marines sa daming kaso na kinakaharap nila ngayon. Kahit ako, naiinis, napipikon sa kanila, naaawa ako sa part na 'pag sila'y binalikan,
wala silang laban. Lalo pa't ano pa man kung iniwan sila ni Cayetano, ano pa man kung iniwan sila ni Marcoleta. Si Marcoleta may issue ngayon. Si Marcoleta nahaharap sa issue ngayon, may warrant of arrest daw di umano, 'di ba? Si Mike Defensor may kaso din, may warrant of arrest daw din di umano, 'di ba, itong si Mike Defensor. So, para saan pa? Para ikabe, i-shoulder, 'di ba, ng mga pulitikong nangako sa kanila, 'di ba, itong 18 Marines na 'to kung sila mismo may problemang kinakaharap, paano sila tutulungan? Kung itong mga taong 'to katulad ni Alan Peter Cayetano posibleng kasuhan ng obstruction of justice, si Rodante Marcoleta meron daw pong may kaso din daw si Marcoleta, may warrant of arrest nga, tungkol sa 75 million SOSI niya, 'di ba, mga minamahal. Sino pa ba? 'Yan, si Mike Defensor, may kaso din 'yan. Marcoleta, plunder, bribery, di umano. 'Di ba, so paano sila aasikasuhin? Sige nga, aber. Paano sila pagbibigyan ng pansin, 'di ba, mga minamahal? Ni Marcoleta na mga taong nangako sa kanila kung yung mga nangako sa kanila iniwan sila sa ere. Kaya ang mangyayari diyan mga minamahal, tatagilid ang 18 Marines. Pustahan tayo 100%. Kahit sinasabi ni Levi kasi si Levi Baligod nagparinig na, eh. Hindi ko iiwan kung ano yung nasimulan ko. Meron na siyang parinig. I don't know kung parinig niya yun kay Marcoleta. I don't know kung parinig niya yun kay Cayetano or kay Mike Defensor. Sa mismong writer ng script na 'to, hindi ko alam kung sinong pinaparinggan nila, 'di ba? Ni Attorney Levi Baligod. Hindi natin alam, pero the way na magparinig, si Attorney Levi Baligod merong laman, eh, 'di ba? Merong laman. Meron siyang nais iparating. People do not stay loyal to you. They stay loyal what you give them. Totoo. Kaya anong inaasahan ng ano, ng mga pulitikong kagaya ni Marcoleta? Anong inaasahan ng mga pulitikong kagaya ni Alan Peter Cayetano, ni Mike Defensor, magtatagumpay sila? Hindi. Lalo pa't yung perang ibinigay daw sa kanila ay installment. Gets ninyo mga minamahal? Installment. Yung perang ibinigay, installment. Hulug-hulugan, tapos sila yung sasalo sa kaso? Imbes na silang sumalo sa kaso, okay, sige, baliktaran na tayo. Ilalaglag namin kung sino yung nag-utos sa amin. Gano'n yun ka-basic, gano'n yun kadali, 'di ba? Ang totoo magandang Mima sa court mahirap magsinungaling kaya let it reach the court. Kaya nga hindi sa'tin pupuwede yung mag-ano lang sila press conference, walang gano'n kasi hindi yun under oath. Mas maganda yung naka-oath sila mismo. At yan yung inaantay natin, yung mag-oath sila. At sabihin talaga nila yung totoong katotohanan. Dahil kapag hindi nila sinabi ang totoong katotohanan, patuloy na mamomroblema itong 18 kargador na 'to. Dahil sila ang gumawa ng kasinungalingan. 'Di ba mga minamahal, sila yung gumawa ng kasinungalingan kaya dapat nilang panindigan iyon, 'di ba? Noon nga, baka nga mabaliktad yung script, 'di ba? Baka nga sabihin nila, "Oh, ito naman talaga yung totoong nakatanggap ng maleta galing sa China, eh." Sila Mike Defensor. Baka maging gano'n na yung lyrics sa susunod na panahon, 'di ba? Hindi natin alam yung sitwasyon mga minamahal. Babago-bago ang panahon, hindi natin masasabi ang panahon. At 'yan yung nakita kong posibleng mangyari. Laglagan to the highest level. Laglagan to the highest pro max level. 'Yan yung mangyayari. Kaya sa 18 Marines na 'to, lesson learned na sa inyo. Wag na wag kayong magpapagamit sa mga politiko. Dahil kung magpapagamit kayo sa mga politiko, may mararating talaga yang buhay ninyo. Masisira ang buhay ninyo, mga minamahal. Masisira ang buhay ninyo. Kaya nga si Levi Baligod, anong ginagawa ngayon ni Levi Baligod? Ha? Hugas kamay na lang. Lalo pa't may reklamo na ang bagman, ang 18 Marines, at mayroon ng desisyon ang reklamo sa DOJ tungkol sa rules on libel, cyber libel. Dito nga po sa 18 Marines na 'to. Ngayon panoorin natin 'tong abogado
Oo, Diyos ko naman. O tingnan ninyo, ni ng 18 Marines na si Levy Baligod, panoodin natin mga minamahal, itong sinabi ni Attorney Levy Baligod na paglilinaw niya dito sa ginawang paglabas ng picture ng 18 Marines kay Sharon Cuneta, sino pa mga minamahal, kay Kiko Pangilinan. Grabe yung inconsistency, to be honest. Sabi ni Levy Baligod nung una, wala daw sinasabi ang mga sundalo na dinilibiran ng pera si Kiko Pangilinan at itong si Sharon Cuneta. Yan yung una niyang sinabi. And also, sinabi niya din, the photo is not misleading. They can just file a case. Napaka-inconsistent, nawawmali pa. Sinabi mo 'di ba, na walang sinasabi ang mga sundalo na diniliveran ng pera si Kiko at si Sharon. And also sinasabi mo din na yung photo ay hindi naman yan misleading. Pwede naman silang mag-file ng kaso, 'di ba? Tapos ngayon ikaw pa 'tong galit sa reporter, ha? Ha? Levy Baligod, kulang na lang pukpukin niyo yung reporter na nagtatanong sa kanya, eh. O, panoodin natin 'to mga minamahal. Tragisan ka, Levy, lakas ng amats mo. Boy sa pagdawit kay Senator Kiko Pangilinan, tinaguriang maleta boy sa pagdawit kay Senator Kiko Pangilinan sa isyu ng mali-maleta o manong kickback. Live mula sa TV5 Media Center noon sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong pahayag na abogado ng mga umano'y bagman? Jiggy, nilinaw ni Attorney Levy Baligod na nagkamali at naisama lang umano ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta. So ano ibig sabihin nun? Misleading. Ha? Nagkamali. Nagkamali lang ba? Pero sinasabi mo, okay, you can just file a case. Ano ba? Ha? Levy Baligod. Ha? Tingnan mo, yan kasi nagkamali-mali kayo ng script. 'Di ba? Bakit ka magpe-present ng picture kung wala namang sinisignify? Tama yung sinabi mo, Eric de la Cruz. Nasanay ako sa Eric na pangalan mo, eh, 'di ba? Nage-gets ninyo mga minamahal, bakit ka magpe-present ng something na wala namang meaning 'yon, 'di ba? Tapos sasabihin mo yung photo is misleading, kineme eklabush. Dati ka bang gago? Dati ka bang adik? Ano ulit sinabi niya? Nilinaw ni Attorney Levy Baligod na nagkamali at naisama lang umano ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong isang linggo. Gate ni Baligod, hindi sila ang gumawa ng slideshow ng mga larawan. Wala din naman daw sinabi ang mga umano'y bagman na ma-flash ang picture. Wala ngang sinabi, pero ano yung nire-represent niya? Ito si Baligod, magaling 'tong abogado. Sa sobrang galing ng pagiging abogado mo, Attorney Levy Baligod, talagang hindi ka na ma-reach. Talagang pang-Einstein na yung utak mo. 'Di ba nagkamali-mali ka na. Kaya hindi na bago kung mag-away-away kayo diyan, eh. O sige lang, magrambulan kayo. Hanggang sa umabot kayo ng ano, ng magbarilan na lang kayo diyan. 'Di ba? Tangina yung script ninyo, the script is not scripting. 'Di ba gano'n yung nangyayari mga minamahal? Tarantado. Nila Pangilinan, hindi katulad sa ilang politiko at personalidad na derechahan nilang sinabi na pinaldalhan ng mali-maletang pera. Dagdag pa Natatakot kasi, mga minamahal, to be honest, natatakot itong sila Levy Baligod na balikan sila ng kaso ni Sharon Cuneta. 'Di ba? Grabe grabe yung pagsisinungaling ni Levy Baligod dito. 'Di ba talagang literal na bending dalo. Yun yung nangyayari, bend dalo. 'Di ba kung sino ano yun, kung sino lang mapagtripan ninyo, pagtitripan ninyo? Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, nung panahon ni Digong, kapag hindi ka kakampi, tataniman ka ng droga. Oo, panahon ni Digong, tataniman ka ng droga. Pero kapag kakampi ka, walang ano, walang issue sa'yo. Ngayon naman sa panahon ni Sara Duterte, hindi droga itatanim sa'yo, maleta. Katulad ni Kiko Pangilinan, katulad ni Sharon Cuneta, anong kinalaman ng mga ano yon, ng mga taong yon? Hindi naman congressman, hindi naman senador. Si Kiko Pangilinan during that time, even nga din itong si ano eh, si sino ba yon, Tito Soto. 'Di ba, putang ina, sino yung naka-receive? Si Mark, yung executive assistant. Putang ina, yung executive assistant na si Mark patay na 2015 pa. So, paano nakatanggap ng maleta yun? Paano niya na-receive yun? Yung kaluluwa yung kumuha ng maleta? Dati ba kayong mga gago?
'Di ba? Palakasan ng tama, talagang ilalaban ko dito si Baligod, eh. Lawyer na lawyer, mga minamahal. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng lawyer? Ipaglaban ang katotohanan. At yung may nag-comment dito, sabi ni Erwin Amos, "Abogado hindi nagkakamali kung totoo ang pinaglalaban." Totoo 'yan. Sa akin naman paniniwala kapag abogado ka, pumapanig ka sa tama, 'di ba, pumapanig ka sa tama. Kaya nga lang ang nangyayari kay Levy Baligod, pumapanig siya sa may mga tama ang utak. 'Yun yung nangyayari. Diyos ko naman, Santa Barbara Bendita. Sige, continue tayo, mga minamahal. Baligod, ayaw na nilang palakihin ang isyu. Narito ang kanyang pahayag. Ano ayaw palakihin yung issue, kayo yung nagpalaki ng issue. Bakit niyo ipinresent yung picture ni Sharon Cuneta, ni Kiko Pangilinan kung wala namang ibig sabihin, tapos ngayon na nag-react sila, kayo pa 'tong galit? Anak ng tetengay. Levy Baligod, untog mo yung ulo mo sa pader, ha? Para ng kahit papaano namumulat yung ano mo, diwa ng isip mo. So, lumabas yung picture doon because maraming mga pictures ito, no? Malamang yung gumawa ng presentation na isang staff Oh, putang ina, sino yung gumawa ng presentation? Sino yung gumawa ng staff? Eh, sino yung staff ang gumawa? Yun lang yun, eh. Sino yung staff ang gumawa? nila ay naisama yon, no? Huwag na akong mag-ascribe kung sino nagkamali doon, no? Can you categorically deny? Oh, 'di ba? Wag na kang mag-ascribe kung sino yung nagkamali dun kasi wala kayong mape-present. Maghanap naman kayo ng puwede niyong masisi. Ay ng buhay 'to, oo. Kung hindi dati droga, ngayon maleta. Ang lakas ng amats ninyo. Oh, ngayon, oh, hindi na addict yung tawag sa'yo 'pag alam na, "Ay, hindi ka addict, may maleta ka." 'Di ba? Pero kahit papaano maganda pakinggan nun 'no, maleta kaysa naman sa addict 'no? Oh, kahit papaano may sense din naman yung maleta na 'yan. At least kahit papaano 'pag naka-receive ka ng maleta, "Uy, pera 'to." Kaysa naman yung pangit na naka-receive ka ng ano, ng ano, ng droga, putang ina, iba na yun. 'Di ba, mga minamahal? Mayroong dalawang klase ng abogado. Oo, masamang abogado at mabuting abogado. So, si Levy Baligod nandun siya sa masama. Kasi nagiging baliktad na yung kanyang pananaw, eh. Bending the law, yun yung ginagawa niya. Okay, continue tayo. Hindi kami ang nag-prepare nung nilabas ngayon, hindi nag-comment eh. Walang nag-comment sa aming lahat. Walang magko-comment. Paano ba naman may magko-comment, eh, diniliveran nga ba talaga nila ng maleta kahit nga sila nagtuturuan, eh. Sabi ni Mike Defensor, wala ba diyang magsasalita? 'Di ba, mga minamahal? Yun na nga, eh, sabi mo Baligod nagkamali lang kayo in the first place. So, bakit niyo pa 'di ba totoo? 'Di ba, mga minamahal? Nagkamali na nga kayo, pinaglalaban pa ninyo. 'Di ba, tangina na itong mga kargador na 'to. Ang sinabi ko lang doon sa nag-ooperate ng projector, you move forward, sabi ko. Eh, bakit pinlash nga? Ayan, tingnan niyo si Levy Baligod, Tingnan niyo si Levy Baligod kung paano napikon. Tingnan ninyo si Levy Baligod kung paano naiinis na siya sa mga lawyer habang ini-interview siya. Yung paulit-ulit kasi na tanong, siya pa yung may ganang magalit, no? 'Di ba? Tangina mo, Levy Baligod, uminom ka ng gamot, Nanggigigil ako sa'yo. Huwag na akong mag-ascribe kung sino nagkamali doon, no? Can you categorically deny if Hindi kami ang nag-prepare nun. Nung nilabas ngayon, hindi nag-comment eh. Walang nag-comment sa aming lahat. No? Ang sinabi ko lang dun sa nag-ooperate ng projector, you move forward, sabi ko. Let us leave it at that. ihanda raw silang harapin sakaling sampahan sila ng kaso ni Pangilinan, una ng pinalagan ng senador at kanyang misis na si Sharon Cuneta ang paglitaw ng picture nila. Kasinungalingan daw ang paratan at hindi sila pinadalhan ng maleta. Jiggy. At Camila, nung update sa reklamong libel at cyber libel laban sa kampo ni Atty. Baligod. Jiggy, natapos na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong libel at cyber libel na isinampa laban kay na Atty. Baligod at 18 manong bagman. Ito yung inihain ni na Congresswoman Leila De Lima at dating Senador Antonio Trillanes, Bucor Chief Katapang at iba pang pinaratangan ng mga bagman. Nagsumite na ang kampo ni Baligod ng rejoinder at dedesisyonan na ng prosecutors kung tuluyang maisasampa ang reklamo sa korte. Samantala, Jiggy,
Gusto naman ng grupo ni Baligod na mag-inhibit ang DOJ sa reklamong libel na isinampa laban sa kanila. Ginawa na raw kasing basihan ng Office of the Ombudsman yung dalawang affidavit ng umano'y bagman para sa case build-up. Sa ngayon, nagpapatuloy ang fact-finding investigation ng Ombudsman. Kinukuha na rin ng formal na salaysay ang 18 kaugnay ng umano'y delivery scheme ng male-maletang pera. Narito ang pahayag ni Baligod. There is a possibility that the Ombudsman and the DOJ will come out with conflicting findings. Di ba? Because in both Ombudsman and DOJ cases, the core issue is the truthfulness of their allegation. No? The truthfulness of their allegation, pero yung allegation ba ng 18 Marines, totoo ba? Sige nga. Sige nga. Yung allegation ng 18 Marines, totoo ba? Alam mo, Levy Baligod, hindi ka lawyer ng ng katarungan, lawyer ka ng pera. Huwag niyo kasing sinasamba yung pera. Yung pera, come and go lang yan, hindi dapat yan sinasamba. Lalakas ng mga amats ninyo. Pag sinabi ng DOJ, sinungaling yan. Pero ang sinabi ng Ombudsman, ay totoo yan. Because in fact, as you may know, meron ng dalawang affidavits ng dalawa sa 18 ang ginamit na ng Ombudsman sa isang case build-up. JB, sinusubukan pa natin na kunan ng pahayag ang DOJ tungkol dyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, JB. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikan po. Aray ko. Aray mo. Ouch. Grabe tong mga katarantaduhan na ginagawa ng nila Attorney Levy Baligod. Kahit ako, mapapakamot na lang din ako eh. Anak, tigil nyo na yan, nak. Oo. Hayaan nyo na lang yung Court of Law na kumilos dyan. Nak, tigil nyo na yan, nak. Tigil nyo na yan. Hindi na nakakabuti sa yan. Sa utak yan. Ano yan eh. Kumbaga, tama na. Wag nyo nang itry. Kasi mga kayo, trying hard kayo eh. Nang tama na. Yun yun. Parang ganun. Tarantado. Sige, yun lang muna po tayo mga minamahal. Ay, Diyos mo yung Santa Barbara Bendita. It's me again, Alicia Ninyo. Sa mga nandyan na nanonood sa atin ngayon oo. Sino yung mga nagko-comment dito? Yung abogado na yan mukhang pera. Oo, tama nga. Sa mga nagko-comment dito mga minamahal, pahingi lamang po ako ng likes and share, and also don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell. Syempre para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Yun lamang po, ingat mga kababayan.